Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ayan no, ang dami po nating pabalat na binili. At niyayang-yang ko po yan. Ano yung tawag sa niyayang yan? Ayan, basta binubuksan ko po kasi mainit-init pa po yan. Bagong gawa po nung binili natin. Binantayan pa natin yan kasi sobrang dami po nating binili. Nasa 9 po na order yan ng pabalat kasi may pa-order po tayo na lumpiang Shanghai. Kita nyo po, nagmamoist-moist pa yung mga plastic niya dahil sobrang init nga po. At si Apong Tess na po ang bahala dyan. Binigay ko na po sa kanya nung napalamig na po natin. At magigiling na po tayo ng ating meat pack post. Ngayon ko lang po nakita yung suot kong damit. Yun din po yung last na damit na suot natin sa upload natin. August pa yon. Hanggang ngayon, di tayo yung cherries. Ayan, no? Bale, tayo po yung nagigiling sa mga meat natin na binibiling pang Shanghai para po maugasan natin yan ng maigi. At hindi pa po natapos yung pang dalawang salang natin sa ating meat grinder. Ayan, nasira po, no? Kagis-gis na nga, chepe, kalagu-lagu na. Nasira po, kaya nagmano-mano tayo. O nang sabi kong ganyan, kasi nasa mahigit 4 na kilo po yung ating tatadtaran. Sabi ko kay tatay, tayo pwedeng pagkisalina pa mong grinder, food processor, keng good food. Sabi kong ganyan. Buti na lang po at may nagtitinda na sa kabilang baryo lang po natin, malapit lang po. At ayun po, hindi ko na bata, tinuknangan ko po yan, no? Sabi ko, magluluto muna ako habang hinihintay ko si tatay na bumili nga po siya ng ating food processor. At ayan, kumuha po pala ako ng 2 kutsara pang sahog sa ating ginataan. Bali, ginataang po pala yan na kalabasa at saka ginataang sitaw, pinagsama ko po kasi nagkikrib ako ng ginataan. Masarap sana yan yung may alimasag, so hindi po mahilig sa ganun yung pamilya ko po, kaya ayan, ano na lang yung nilagay ko, giniling. At ayan, no, fast forward, dito na po pala si tatay habang nagluluto ako, ay nag-grind na po ako ng ating panangkap na gulay. Ayan po, celery, tas bell pepper, madaming sibuyas, at saka yung gulay na di pwedeng mawala sa ating lumpiang Shanghai, yung carrots po. Bale, yung meat po pala, ayan, natapos ko na po palang na grind, na hindi ko lang po na ipakita sa inyo na mga kasawlo, pero tapos na po yung ating nagiling. As you can see naman po, tapos na, ayan. Bale, sasangkapan ko na po pala siya, ne. Bale, naglagay po ako dyan na, bale, 4 na kutsara po pala yung nilagay ko na asin dyan kasi nagdagdag pa po ako. Tapos, 4 na kutsara din po na ginisa mix yung nilagay natin dyan. Tapos, madaming paminta po yung ilalagay natin kasi para sa akin po, no, sa lumpiang Shanghai po, mas masarap talaga yung madaming paminta po. Tapos, nung nasangkapan na po natin yung ating Shanghai, ayan, haluin lang natin. Pero sabi ko, parang ang dry ng Shanghai natin ngayon, parang may nakalimutan ako. Nakalimutan po pala natin yung lagyan ng itlog, kaya ayan, nagpisa po ako ng 5 pirasong itlog. Tapos, para moist po yung, pa-English pa kasi para maging moist po yung ating lumpiang Shanghai, naglalagay po ako ng APF. Ayan, bali, 6 na kutsara po yung nilagay ko dyan. At naghugas po ako ng kamay. Don't worry po mga kasawlo, naghuhugas po tayo madalas ng kamay pag asa kusina po tayo kahit na naiinitan po tayo. Dahil imimekos-mekos na po natin yan. Iba pa rin po kasi yung pagmix ng kamay, lalo na po sa Shanghai, kasi may tendency na aalat po yung ibang part, yung iba hindi po. Kasi experience na po namin, praise all to God sa pinaano po niyang knowledge at wisdom sa pagluluto sa atin. Alam niyo po, pag hindi ko po yan kinamay mga kasawlo, may part na maalat, may part na matabang, ganun po. Kaya minimekos-mekos ko po talaga yan ng mano-mano. At ganyan po pala yung ating pandikit pag isisil na natin yan, pag ibabalot na natin yung ating lumpiang Shanghai. Gumagawa po ako ng slurry. Bali, ayun po, harina lang po yun, tapos nilagyan ko ng tubig. Tas ganun po yung consistency.
At sa tab ko po pala nilagay yan. Ayan, tapos na din po pala yan. Saktong pagkatapos po nating timplahan yan, saktong natapos pong himayin ni Apong Tesh yung mga pabalat. Pag madaming hinihimay po talaga na pabalat na ganyan, no, mga kasawlo, si Apong Tesh po talaga ang maaasahan. Kasi ano po siya, patience. Pasyensya po siya. Ayan, no, ganyan po pala tayo magbalot ng ating lumpiang Shanghai, mga kasawlo, para mabilis po. Kasi nga po, sobrang madami po yung gagawin natin ngayon. Nasa 300 plus pieces po yung pa-order natin. Kasi per tab po ay 10 peraso. Tapos, per tab naman po yung presyo niya is 100 pesos. Mga kasawlo, hindi po yan tipid sa lasa at sulit na sulit po. Promise po, mga kasawlo. At alam niyo po, no, akala ko hindi na ako matatapos dyan. Akala ko ma-stroke. Dyan na ako ma-stroke sa, sa paggagawa ko ng lumpiang Shanghai po. Sobrang tagal po, parang 27 years akong naggagawa niyan, no. Sumakit nga po yung, yung batok ko, tsaka yung mga kamay ko dyan dahil hindi na po tayo sanay magbalot ng sobrang dami. Para sa akin po kasi yung 300 plus pieces ay napakarami na po, lalo na po, at tayo lang yung nagbabalot. Kasi ako po, tansyado ko na po yung yung mga sizes. At pagkatapos po nating magawa yung mga lumpiang Shanghai natin, mabilis ko lang po yung inilagay sa ref, at saka baka kasi umasim po, lalo na hindi naman natin yan ginigisa at fresh po talaga yan, may mga kasawlo. Bali, i-freeze muna natin yan bago natin yan i-deliver bukas. At ayan po na mga kasawlo, pagkatapos nating magawa yung ating lumpia. Grabe, ang lakas po ng ulan. At hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye!